Yan, ang message po natin ngayon ay faithful till the end. Yan, yung faithful till the end. Yan, kasi nga po, malapit na po tayo mag-anniversary. Yan, faithful till the end. Meron po ditong may mga sinasabi po dito na yung marami daw po mga tao, madali silang, parang maganda yung simula nila, beginning well. Yan, marami po mga nagsisimula sa Panginoon na yung ang ganda ng simula nila, totoo naman na nandun yung desire, na sincere sila, mahal talaga nila si Lord. Pero mas konti daw po yung nag-finish well. Yan, kasi yung nag-uumpisa yung mga tao, dumarating yung mga pressures, yung mga failures, mga disappointments, mga hurts, at meron po mga nabe-burn out, ganun. Kaya sumuko na kahit na okay naman talaga nung una, pero yun nga po, along the way, habang tinatahak nila yung faith nila kay Lord, maraming mga dumating na mga pagsubok, at sa dulo, may mga sumuko po. Pero syempre, ang goal po natin, di ba, tayong mga Christian, gaya po ng sinasabi ng Bible, di ba, na tayo ay maging faithful till the end. Na doon po tayo sa makakapag-finish well tayo. Di ba, sa mga nag-1-to-1 po, di ba, nabanggit doon yung it is how you finish that counts. Di ba, na pinakamahalaga talaga yung pagtatapos. Kahit na nung umpisa, medyo hindi ka magaling eh. Pero ang mahalaga, tinapos mo, di ba? Kunwari sa school din po, sa pag-aaral, di ba? Yung 75 yung average, saka naka 95, pareho namang graduate, di ba? Ang mahalaga, dun sa 75, congrats pa rin. Kasi tinapos niya, hindi yung ayoko na mag-aral. Hindi yung sa kalagitnaan, ayaw na niya. Congrats pa rin dun. Kasi nga, kahit na bababa yung grade niya, pero tinapos niya. Parehong congrats kahit na pa yung average, di ba? Kaya yun yung mas maganda. Yung it is how you finish, then that counts. Na mahalaga, tinapos mo, di ba? Tapos sabi nga rin po kung nabasa niyo po yung, ano ba yung mga pastoral epistles? Ano yun? Yung 1 Timothy, 2 Timothy, tsaka Titus, pati Philemon pa. Yan, di ba ang tawag doon, mga pastoral epistles. Pero, porke ba pastoral epistles yun? Pampastor lang yun. Hindi. Di ba? Si Apostle Paul, hindi niya sinulat yun na parang pampastor lang. Kundi, para daw po yun sa every believer, para sa lahat po ng mga Kristiyano. Kasi yun nga, yung 1 and 2 Timothy, Titus, Philemon, si Paul, ang sinusulat niyang paulit-ulit doon, kila Timothy at Titus, kasi may mga pinagdadaanan sila na parang gusto na nila subuko. Kaya sinasabi parang kung i-shortcut mo yung sinasabi ni Paul, sabi niya doon, yung be faithful, it's always too soon to quit. Di ba na parang nahirapan na sila, parang ayaw na nila, pero sinasabi ni Paul sa kanila, ni Apostle Paul, na hindi, magpatuloy kayo, huwag kayo sumuko. At doon nga po sa mga books na yon, sa pastoral epistles, yung Greek word na pistos, na ibig sabihin faithful, ay 17 times nabanggit sa buong book. Diba? Ibig sabihin, paulit-ulit na sinasabing, maging tapat, maging tapat. Maging tapat tayo hanggang dulo. Yan. At kahit nga po sa mga Bible characters, diba? Marami sa Bible characters, kaya sila nabanggit dun sa Bible. Kasi nga dahil faithful sila. 'Di ba kaya nabanggit dun yung mga pangalan nila kasi nakitaan sila ng katapatan sa Panginoon. Kagaya ni Noah. Si Noah naging tapat gumawa ng arko, 'di ba? Kahit na pinagtatawanan siya ng mga tao, anong uulan, baliw ka, ganun. Pero tinapos niya po yung paggawa ng ark kahit walang naniniwala. Tapos si Abraham, 'di ba, na faithful po siya sa pagsunod sa Panginoon, na kahit na kailangan ialay niya si Isaac, di ba? Ginawa niya. Ganun siya ka-faithful na alam niya, kilala niya kung sino po yung Diyos na pinag-aalayan niya. Tapos si Joseph din, di ba, na kahit ang dami niyang pinagdaanan, ang dami ng mga hindi magandang nangyari sa buhay niya, pero hindi pa rin nawala ng tiwala sa Panginoon. Faithful, di ba, hanggang dulo. Tapos si Esther, di ba, yung ganun siya ka-faithful sa bayan niya o sa mga Hudyo, di ba, na kahit na mamatay siya para sa bayan, go lang, di ba? Ganun ka-faithful. Tapos si Daniel din, di ba, na faithful siya sa Panginoon, nagpe-pray siya 3 times a day kahit bawal. Tapos yung kahit dun sa pagkain ng vegetable, di ba? Ayaw niya kumain ng baboy dun sa pinapakain sa kanila. Kasi faithful siya sa pagsunod sa Panginoon, sa prayer tsaka word of God. Si David din, di ba, mula kabataan siya hanggang sa tumanda siya,
faithful siyang kumakanta sa Panginoon, sa pag-worship, sa pagmamahal sa Panginoon. At sa buong parables din, alam niyo ba, pagka diniscover niyo yung mga parables na tinuturo ni Jesus, panay yan tungkol sa pagiging faithful sa Panginoon na mga workers na tapat, yung paano susunod ng tapat kay Lord, puro ganon yung sinasabi. Kaya 'di ba na tayo 'di ba ngayon etong message na parang ire-remind ko rin kayo yung mga bagay na nagpaano sa akin, nagpapatuloy kay Lord. 'Di ba? Kasi parang nga mula nung kasing nakilala ko si Lord, mula nung naintindihan ko yung salvation, parang never kong naisip mag-backslide. Parang gusto ko lang mag-give up sa mga ministry, gano'n, nararamdaman mo minsan yung gano'n. Pero hindi ko na sabi na, magbabackslide ako. Parang never ko yun naisip. Tapos sinabi ko nga rin kay pastor, sabi ko, ikaw ba naisip mo ba sa buong ilang years mo na kay Lord na gusto mo mag-backslide? Hindi rin daw. Kaya pareho kami na hindi mo talaga maiisip mag-backslide pag totoo ka talagang nakatagpo sa Panginoon, di ba? Kaya yun, at yun nga, parang share ko lang din yung mga, i-remind sa atin yung mga bagay na, yung mga bagay na magpapatatag sa atin. Kaya yun, di ba, ang ibig sabihin ng faithful, yung nagpapatuloy ka kahit maraming challenges, di ba, na tuloy ka pa rin sa Panginoon, di ba? At eto nga, yan yung book ni Warren Wiersbe, yung Be Faithful, sa B series niya, tsaka yung Too Soon to Quit. May mga iba akong kinuha dyan na masasabi ko ngayon, na ang ganda nga, di ba, ng mga sinasabi yung mga book na yon na sinasabi dyan, be faithful, at masyado pang maaga para sumuko tayo. Lagi niyang, natutuwa ko, kaya naalala ko yung It's Too Soon to Quit. Kasi sa mga books ni Warren Wiersbe, lagi ko nababasa yan, na kapag gusto ko na rin mag-give up, naalala ko, It's Too Soon to Quit. Ganon. Kaya parang, kumbaga, ibig sabihin, hindi maaga pa para sumuko. Kaya pag iniisip mong maaga pa para sumuko, hindi na matutuloy yung pagsuko mo. Kasi hindi na darating yung time na hindi maaga pa para sumuko. Kaya nangyayari, hindi ka makasuko talaga. Kasi magpapatuloy ka dahil, masyado pang maaga para sabihin mong talo ka na. Di ba? At saka naalala ko rin po, yung si Papa, sa preaching niya, ang daming mga ulit-ulit yon na narinig namin. Yung lagi niya sinasabi, yung keep on what you are keeping on for the Lord. Lagi niya yan sinasabi, kaya tumatak din yan sa isip ko na kung may mga ginagawa tayo ngayon na paglilingkod kay Lord, ipagpatuloy mo lang yan at wag mong tatapusin. Tapos yung kanta rin na, si Papa rin nag-share din sa amin ng kanta na to, yung I'll keep holding on to Jesus. Diba, yung I'll keep holding to those precious nail-scarred hands. Na parang patuloy lang na kumapit ka kay Jesus. Si Mama nga rin, lagi niyang banggit yan, kapit kay Jesus, ganun. Parang tutumatak sa akin na laging kumapit tayo sa Panginoon. Kasi yung modern na nga nitong I'll keep holding on to Jesus, yung bambalela, di ba? Na hold on to Jesus. Parang ngayon na yung mga modern na nire-remind sa atin na kumapit lang tayo sa Panginoon. Tapos na ituro rin sa amin ni Mama nung bata kami yung Footprints in the Sand na kanta. Kanta siya, pero tula talaga yon. Yung parang tula yun na tukos sa buhangin, yung sa Pero kumakanta kasi kami ni Mama, nagjo-duet kami. Nagre-record kami doon sa karaoke, sa tape doon. Kinakanta namin yan. Tapos tapos na-realize ko, pagtanda ko kung ano yung ibig sabihin. Tapos si Papa, pinrich niya rin yun. Kasi sa storya ng Footprints in the Sand, merong doon, may babae ba? Babae na, sa panaginip niya, dalawa yung footprint, ibig sabihin, dalawang tao yung naglalakad. Tapos sabi niya, pero nung dumating daw yung matinding pagsubok na sa buhay niya, napansin niya, hindi na dalawa yung footprints, isa na lang. Sabi niya, nagtampo siya kay Lord. Sabi niya, Lord, bakit ganon? Kung kailan naman matindi yung mga pagsubok ko, doon mo pa ako iniwan. Parang doon na lang, isa na lang yung footprints. Pero naalala ko yung sabi ni Papa noon na yung sabi daw sa kanya ni Jesus, hindi sa'yo yan. Akin yan. Akin yung footprint na yan. Kasi nung panahon na hindi mo na kaya, binuhat na kita. Diba? Kaya ayun nga na parang diba yung sinabi dito sa kanta yun, sabi, the Lord replied, sabi, oh, my precious child, I love you and I would never leave you. During your times of trial and suffering, when you see only one set of footprints, I did not leave you. It was then that I carried you. Diba na doon na, binuhat na kita kasi di mo na kaya. Kaya parang pag may time nga na hindi na natin kaya, parang hindi ka mapapasuko kasi alam mo, bubuhatin ka naman ng Panginoon, di ba? Para makayanan mo pa din. Kaya yan yung mga bagay na parang tumatak sa akin, kaya nakatulong yan para nandito pa din ako ngayon. Tapos di ba naalala ko rin yung sinabi na merong isang in-invite na mag-graduation speech
Sobrang yung parang galing na tao, matalino, tapos, basta di ba pag mga graduation speech, ini-invite dyan yung mga tao na mga magagaling talaga. Tapos yon invite siya, tapos alam nyo ba, akala nila ang haba-haba ng speech, kundi ang sinabi lang niya, pagkaabot ng mic sa kanya, sabi niya, never, never, never give up. Tapos baba na siya. Ganun lang, di ba? Pero dahil dun sa mga words na yon, maraming na-encourage graduate, di ba? Kasi, oo nga naman, di ba? Kapag hindi ka nag-give up, mag-give up, gagraduate ka talaga, makakatapos ka, pati sa buhay, sa lahat ng mga pagdadaanan mo sa buhay, pag hindi ka sumuko, may mararating ka pa din, di ba? May mangyayari. Yan, tapos, nga rin, yung, tsaka di ba, ang laking encouragement din nga pala yung verse na, He will never leave you nor forsake you. Yung kapag naalala mo na hindi ka iiwan o pababayaan ng Panginoon, parang makakayanan mo na rin na, kasi alam mo hindi ka mag-isa, di ba? Tapos, ayun din, yung, sa panahon daw natin ngayon, ang dali na sumuko ng mga tao. Yung parang lalo na daw sa love, sa marriage, ganun-ganun na lang maghiwalay, di ba? Yung mga, parang sa panahon natin ngayon. Tapos may napanood akong interview sa YouTube noon, ini-interview yung lolo at lola. Sabi, anong sikreto nyo? Bakit ang tagal nyo ng kasal? Ang tagal nyo married? Na umabot na kayo ng ganyan na lolo-lola na kayo. Pero pa rin kayo, sweet pa rin kayo. Tapos sabi nila, kasi we live in a time when if things are broken, we don't easily throw them away. We fix them. Nung panahon daw nila, kapag may sira yung isang bagay, hindi nila itatapon agad. Kundi ang gagawin daw nila, ire-repair nila. Kaya parang ganun din daw sa relationship, hindi nila naiisip na break agad, divorce agad, o parang tapon agad, kundi yung iniisip nila, paano masasolve to? Hindi daw tulad sa panahon natin ngayon, na parang onting may makita lang na problema, suko na. Yan, kaya umabot daw sila ng ganung katagal kasi nga, ganun yung prinsipyo nila, na sinosolve, hindi hiwalay. Tapos, ayun nga po, di ba na, kaya di ba ngayon ang mga modernong tao, suko agad, parang hindi masyadong tinuturo ngayon kung paano maging parang wag sumuko agad, ganon. Kasi daw sila, yan, hindi nila susukuan agad, kundi aayusin nila. Kaya parang, di ba, parang same din sa mga, parang sa church na may mga ibang mga tao, ilang years na, happy memories sa church, ang dami nating mga pinagdaanan, di ba, ang sasaya. Pero parang ganun na lang, kadali sa kanila na iwan na lang si Jesus, pati yung spiritual family. Yan nga yung mga live group. Yan. Parang ganun na lang kadali, i-live yung group, di ba? Pero yun nga na, ayun, kailangan maalala nating lahat, di ba, na hindi tayo dapat agad-agad sumusuko. Kaya sabi nga, ikaw ba, kung tatanungin ka, duda ka ba sa sarili mo? Yung parang duda ka ba na, parang naisip mo, ako ba, hanggang kailan ba ako magiging faithful kaya? Hanggang kailan kaya ako magiging matatag kay Lord? Yung parang iniisip mo na parang mangyayari pa ba yung magiging ganun pa ba talaga ako? Yung parang kagaya ng mga tinuturo, yung mga sinasabi ng Bible. Yan, kaya, pero tandaan nyo nga, pagpasuko na tayo, lagi natin tandaan yung maaga pa para sumuko. Or ibig sabihin nun na wag mo ituloy yung pag-give up mo kasi kailangan magpatuloy ka lang. Tapos, pansin ko, naalala ko tuloy, pag nagle-letter ako sa inyo, lagi kong sinasabi na basta tuloy lang tayo. Sino sa inyo nasulatan ko ng gano'n? Di ba marami? Kasi naalala ko parang lalo na pagbago, lagi ko sinasabi, basta tuloy-tuloy lang tayo kay Lord hanggang rapture. Parang puro, pag tinignan nyo siguro mga letter ko, parang puro ganun yung mga pang-cheer ko na magpatuloy lang tayo, ganun. Kasi yun nga, ganun talaga ang kailangan, di ba, na magpatuloy lang tayo. Yan. At sino dito yung parang nararamdaman yung parang duda ka kung magbabago ka pa ba talaga? Yung parang sa point ngayon, parang darating pa ba talaga yung time na magiging ganun ako, magiging kamukha ko si Jesus, katulad si Jesus. Parang darating ba talaga yung time na magiging mabait ako, ganun. Parang darating ba talaga yung time na magiging ganyan ako, ganun. Pero alam niyo po, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Kasi walang imposible kay Lord, di ba? Na kagaya ng kanta na yung Don't Give Up, di ba? Nasabi dyan, when it seems who you really want to be. Yung pangarap mong maging ikaw, hindi pa rin nangyayari hanggang ngayon. Gusto mo maging spiritual ka na sana hindi ka na ganito magsalita, sana ganito ka na. Yung parang yung mga pangarap mo sa sarili mo hanggang ngayon, hindi mo pa rin nakikita. Pero sabi nga dyan, just look how far you've come. At tingnan mo na lang kung gaano ka nakalayo, gaano kalaki na yung binago ni Lord sa buhay mo. Nung magmula nung nakilala mo siya,
ang dami ng binago ni Lord sa'yo, di ba? Dapat i-ano mo yun, i-celebrate mo yun. Yung mga pagbabagong nagawa ng Panginoon. Yung ano, pag tinignan mo yung itsura mo ngayon, ang laki na ng binago ni Lord. Hindi lang sa itsura, yung mga, ano natin, mga bagay na nabago sa character natin, di ba? Yan. At ang layo na, di ba, ng mga narating natin na bago ng Panginoon. Kaya naman, huwag natin ikalungkot yun. Kaya sabi nga, di ba, na don't give up, don't give in. Kasi malayo ka na rin, di ba? Malayo na yan. Kaya huwag kang mainip sa pagbabago ni Lord. Kaya di ba kapag sumuko tayo sa faith or sa buhay Kristiyano, parang yan parang sa construction, parang sa construction, limbawa, yung mga tao na sinabi nila, ayoko na magpatuloy kay Lord. Parang may hambing mo siya kunwari sa construction, di ba? Pag may nakita tayong construction na hindi natapos, parang ang nangyayari sa kanya, pinagtatawanan siya ng mga tao, parang nakakahiya na ano ba yan? Hindi man lang binilang kung kaya niyang mapatayo yun. O parang nakakapanghinayang kasi syempre ang dami ng ginastos, ganun. Yan, pero di ba? Parang ganun din kapag tumalikod tayo kay Lord na nakapag-build ka na ng relationship kay Lord, nakapag-build ka na ng relationship sa mga tao, tapos biglang, parang ang dami mo ng progress spiritually, pero biglang iniwan mo lang, di ba? Pero ang maganda pa rin doon, maganda sana, yung mga nawala kay Lord, makabalik pa rin sila. Kagaya ng construction, natigil man yun, pwede naman ituloy yun, di ba? Parang ganon din. Kaya, pero mananatili tayo, magiging talo tayo, tignan, kapag sumuko tayo. Di ba, hanggat nagpapatuloy ka, hindi ka talo. Di ba? Ang huminto lang yung talo, pero pag nagpapatuloy, hindi ka matatawag na talo or failure, di ba? Kaya kailangan tuloy-tuloy lang tayo. Yan, kaya ayun nga, kung titignan mo yung sarili mo ngayon, na parang ang dami pang dapat baguhin ni Lord sa'yo, parang ang layo pa na maging kamukha ka ni Jesus. Yan, di ba? Pero, tandaan mo, nasa proseso ka. Di ba? Nasa process ka eh. Kaya kailangan mag-antay ka, huwag kang magmadali o mainip. Yan. At, yun nga, di ba, na parang sa construction din nga na yan, di ba? Halimbawa, ito yung parang gano'n na walang kaitsu-itsura, di ba? Kunwari, wag mo i-judge yung parang puro bakal, puro hollow blocks lang, walang pintura. Kundi antayin mo siya na maging mabuo, di ba? Doon mo malalaman kung gaano kaganda. Kaya ikaw din, kung ang dami pang nakikita mo sa sarili mo na ang layo pa, parang ang dami pang babaguhin ni Lord sa'yo, wag mo i-judge sarili mo na ganyan ka na. Kasi darating yung time, kukumpletuhin ni Lord yung construction ng buhay mo. At magiging magandang-maganda ka, di ba? Sa sa character, di ba, sa ending. Kaya yun nga na parang di ba yun nga yung parang sa cross stitch din. Pag hindi ka ganun kagaling mag cross stitch, ang gulo talaga ng likod mo. Di ba? Pero yung mga expert kasi diyan maganda pa rin kahit likod. Eh. Pero yung dahil mga first timer, hindi ka pa marunong, di ba? Nagiging magulo-gulo yung cross stitch natin. Pero ang kinagandahan ng pag tinignan mo pa rin sa harapan, ang ganda, di ba? Kahit gano'n siya kagulo sa likod, pero ang ganda pala niya pag natapos. Kaya gano'n din po sa atin, di ba? Minsan may mga nakikita tayong gulo sa buhay natin, mga pangit sa buhay natin. Pero hindi mo alam sa ending pala, may binubuo si Lord na maganda sa buhay mo, di ba? Kaya may mga bagay ko na rin, gano'n kagulo yan, may mga bagay rin na hindi tayo magets ngayon sa mga tinuturo ni Lord, kahit mga tinuturo ni Lord parang hindi mo ganong maintindihan. Pero sa dulo, alam nyo, malalaman nyo na maganda pala ang plano ng Panginoon sa buhay natin. Yan, kaya yun nga, lagi ko rin naalala yung pag hindi pa happy, hindi pa ending, di ba? Kasi dapat, sa ating mga Kristiyano, alam natin may happy ending tayo. Yan, at ganun din, di ba sa mga movie, naranasan nyo naman ng movie na ang boring sa umpisa. Nagbato 10 minutes na, wala pa nangyayari. Puro siya. Tapos, basta nakakaantok, ganun. Pero, yun nga, kapag sinukuan natin yung isang movie ng within 10 minutes pa lang, syempre, hindi mo na malalaman na ang ganda pala ng mangyayari dun sa bida, di ba? Kapag sumuko ka na patayin na nga to, tama na to, ganun boring. Hindi mo alam, ang ganda pala sa, may mga Christian movie rin kasi akong tinry na ganun. Yung 10 minutes na, ang boring naman, ano ba mangyayari dito? Ganun. Pero yung pala, pag hindi ka lang tumigil, kahit nga yung The Forge, boring na boring ako sa una eh. Ganyan-ganyan. Parang gusto ko na patayin. Pero yun pala, ang ganda pala pagka tinapos mo, di ba? Ganon. Kaya parang sa atin din, di ba? Huwag mong tapusin agad yung sarili mo kay Lord. Kasi, pagka nagpatuloy ka lang, malalaman mo, di ba? Na may maganda palang plano si Lord. Tapos yun nga rin, naisip ko nga rin po na kahit sa 10 years na nakapagpastor kami, ang dami kong pagkakamali doon. May mga time nga na kinakabahan ako i-click yung preaching ko. Eh. Kasi iniisip ko, ano kaya ako dito?
Yung parang mga gano'n na parang ano, lalo na ng mga bata-bata pa ako, gano'n. Parang ang dami ko po talaga mga pagkakamali. Yan, pero 'di ba, kung hindi kami sumunod nung ganong age ko, yung 23 ako. Na kahit ang onti lang ng alam ko, pero at least 'di ba, sumabak ka na nagpanam na iniisip mo na tutulungan ka ng Panginoon. Kaya kung hindi kami sumunod na noon, edi hindi pa tayo 11 ngayon, baka 5 pa lang. 'Di ba, kung kailan lang kami sumunod. Kaya yun nga rin, 'di ba na ang kahalagahan doon, yun nga na kahit na marami tayong mga nagiging pagkakamali, nagpapatuloy tayo. Kasi talo na ako kapag hindi na ako nagpatuloy, di ba? Alam niyo yung parang, alam mo na babaguhin ka rin ng Panginoon later on. Yan, sa buhay. Kaya yun nga po, kaya po meron din sa atin dito, parang feeling mo may mga, nung tinatawag ka ni Lord maglingkod, parang kulang ka, parang feeling mo hindi ka pa handa. Pero kapag tinawag ka ni Lord, ihahanda ka rin niya sa bagay na yun. Tsaka tutulungan ka niya na magawa yung bagay na yun. Kaya tandaan po natin na hindi nagkamali si Lord sa pagpili sa'yo. Diba? Hindi siya nagkamali na pinili ka niya. Kundi nakikita, si Lord kasi pag tumawag siya, for example, di ba yung kay Gideon nga, tinawag na siyang mighty man of valor, kahit duwag nga eh. Pero sinasabi, magiting, binabati kita, magiting na sundalo, di parang ganyan. Parang tayo, nung tinawag ka ng Panginoon, hindi ka niya tinitignan sa ikaw ngayon. Ang tinitignan niya yung ikaw na makikita niya sa future, ganon. Kaya, ganon din sa atin. Di ba, wag natin sukuan yung sarili natin. Kasi si Lord, nakikita niya na tayo. Kaya niya tayo tinawag. Ayan, tapos yun nga po, sabi nga daw, magugulat ka daw, kapag inalam mo sa history, yung lahat ng mga taong pinili ng Diyos maglingkod. Sa buong mundo, sa buong history, magugulat ka, ha? Ayan, parang kunwari, parang sa akin, di ba? Yan, pastora, yan. Parang ako din, alam ko sa sarili kong na, ako nga ayoko ng mga ganong tawag, yung ayoko na may mga, dagdag ako ng mga, yung pastora ka, tinatago ko pa minsan. Hindi, parang hindi ako nagpapatawag minsan na ganon. Parang, yun nga, pa yung mga reverend, ganon. Parang parang gusto ko lang na maglingkod kay Lord, ganon. Pero, yung parang pag sinabi, ayan, pastora, yan, parang hindi nga pasok sa standard sa ganito, ganyan-ganyan. Parang kung, pag tinignan nyo daw, kung sino yung mga pinili ni Lord na maglingkod sa buong mundo, hindi pasok sa standard. May mga makikita ka daw na mga, hindi mo akalain kasi mahina, mahiyain, daming kakulangan, daming kahinaan, hindi ganun katalino, walang talent. Pero di ba kagaya ito sa mga God's generals na, pati sa lahat ng mga ginamit ni Lord na mga tao, kahit yung hindi kilala, malalaman nyo na ito, di ba, ito yung mga ginamit ng Panginoon. Kaya magugulat ka na kahit na parang kung titignan sila sa mundo na hindi pasok sa standard, pero magugulat ka, grabe yung laki ng mga nagawa para sa Panginoon. Kaya di ba sabi nga po, kung feeling mo, feeling mo hindi mo kaya, hindi ka pasok sa standard, hindi ka pasok sa mga kategory na mga dapat tinatawag ng Panginoon, kasama, ibig sabihin, qualified ka. Kasi ganyan yung mga tinatawag ni Lord, yung mga feeling nila, hindi nila kaya. Kasi nga, di ba yung verse na 1 Corinthians 1:27 na God uses the foolish things, yung mga foolish pa tignan sa mundo, yung mga weak, parang mahina sa mundo, sila pa yung mga pinipili ni Lord. Kasi para pag nagawa nila yung bagay na yon, si Lord yung i-glorify. Hindi yung sasabihin na kasi nagawa niya kasi magaling siya. Kundi sasabihin kasi Diyos yung kumilo sa buhay niya. Kaya parang kunwari, di ba yung sinasabi nga po namin ni Pastor na, kami nga mahiyain, ako ayoko umarap sa tao, ba't ba ako napunta dito? Parang, Lord, bakit lagi kong sinasabi dati, Lord, ba't ba kasi ako? Yung ayokong pumunta sa harapan, pero kailangan, sinasabi ni Lord sa akin na maglingkod ako, ganun. Kasi nga, ganun, parang maano ka na, ganun yung mga pinipili ni Lord na maglingkod. Yan, kaya gaya, di ba, kanina sa construction, di ba? Pero yung na parang, ayun nga, mamaya, yung si Timothy at Titus, di ba mga binata kasi yan na mga tinitrain ni Paul, mga naglingkod sila ng maaga kay Lord. Nakakatuwa sa kanilang dalawa kasi sila yung mga kabataan na hindi mayabang, yung parang, di ba ang mga kabataan kasi ngayon, yung parang mayabang na hindi na nila iniisip na maraming importanteng nangyari nung time na hindi pa sila buhay. Parang ang feeling nila, ang mga importante lang yung mga magmula nung pinanganak sila, ganun. Yun lang yung inaalam nila. Hindi nila inaalam yung mga history. Yan. Pero alam nyo, sila Titus, tsaka Timothy, nakakatuwa sila kasi thankful sila sa mga turo at saka mga advices ni Paul. Yung willing sila makinig, matuto, tsaka sumunod sa mga turo. Yan, parang, kaya talagang di ba kahit mga bata pa sila, natututo talaga sila.
Tapos sabi nga, di ba kanina yung sa building, sa construction, na parang, ang dali lang sabihin pag nakakita tayo ng magandang building na ang ganda, ang galing ng pagkakagawa. Pero hindi mo naman alam kung gaano kahirap, di ba? Paano mabuo yun, kung paano yung ilang beses ba inano yun, na ginawa-gawa, di ba? Yung mga simento, bakal, ganyan. Hindi mo alam kung gaano kapangit nung una, gaano kahirap, paano nabuo yun, di ba? Madali lang sabihin na ang ganda, ganon. Parang ganon din po sa atin, di ba? Na parang madali yung mga yung parang hindi nakikita natin na hindi madali yung construction. Yung parang sa buhay din natin bilang Kristiyano na dumadaan tayo sa mga construction na dumadaan tayo sa disiplina, minsan nare-rebuke tayo, nako-correct. Pero ang dapat po, tanggapin lang natin yun. Di ba? Kunwari, may mga time, nasa-sermonan tayo ng mga pastor, di ba? May mga message na rebuke, ganun. Kasi, kinoconstruct ka ng Panginoon, di ba? Na hindi madali yun. Masaya ba pakinggan yung may mga nagpupukpok, yung mga tunog ng mga ingay ng mga construction, di ba? Hindi siya madaling proseso. Pero alam nyo, kapag dumadaan nga tayo sa mga ganun, ibig sabihin, pinapamature tayo ng Panginoon, pinapatatag niya tayo. Di ba? At, yun nga po, di ba? Tapos darating yun din yung time, na kapag nakikinig tayo ng parang minsan kasi pag nire-rebuke tayo, kinakorek, parang feeling natin, wala lang yun, parang deadma ka lang doon. Pero darating yung time, marirealize mo na, tama pala si pastor. Ganun. Parang, kunwari dati nung bata ako, sinisermonan ako lagi ni mama. Wala yun, parang hindi ko iniintindi. Oo na ma, ganyan. Parang oo na. Ganun, parang feeling ko, hindi ko pinapakinggan. Pero nung nawala si mama, sa akin, parang naka-record. Boses niya, yung mga sinasabi niya. Lahat ng mga sinermon pala niya sa akin, naka-record pala sa utak ko, ganun. Naririnig ko pa yung mismong boses niya. Kasi, parang sa atin, di ba, kapag nando ka na sa mga point na yun, naalala nyo yung mga turo, ganun, masasabi mo, tama pala sila, pastor. Kaya sila tama, kasi tama yung Bible. Di ba? Kasi yung sinabi naman ng pastor, sinabi naman ng Bible yun. Di ba? Kaya, minsan naisip natin, parang manghuhula sila, pastor, no? Alam nila yung mangyayari. Pag sumuway ka kay Lord, ganito mangyayari. Ba't nga nangyari? Kasi, hindi kami manghuhula, kundi nasa Bible kasi yun. Nakalagay na yun yung, na kapag hindi sumunod kay Lord, ganito mangyayari. Ganun. Kaya pala, tumatama yung hula, di ba? Yan, kaya ayun nga na, lahat din ng mga pakikinig natin ng mga correction, ayun po, yung mga bagay na nagpapaganda sa atin, di ba? Yung mga pagko-construct ni Lord sa buhay natin, ayun yung nagpapaganda sa atin. At mananatili tayong parang baby Christian kung walang mga correction. Kasi di ba, tingnan niyo po yung mga baby, mga bata, ba't kaya iyakin sila? Kasi binaby sila. Di ba? Kaya konting mo lang, iyak, pinitik mo lang, iyak na. Konting agawan mo ng ganyan, iyak na yan. Kasi baby yan eh. Di ba? Nasa baby stage sila. Lagi silang hinihimas, binibaby nga, ganon. Pero kapag lumalaki na sila, syempre dapat dinidisiplina na sila, pinapalo na, pinagsasabihan na, ganyan-ganyan, para makaalis sila dun sa baby stage. Di ba? Parang ganon din po sa atin na dumarating yung time, napapagalitan ka na kasi lumalaki ka na. Ibig sabihin, nag-grow ka na. Yung mga bago, hindi pa natin pinapagalitan kasi baby pa sila, di ba? Pero yun nga, na dumarating tayo sa mga ganon kasi pinapatatag na tayo ng Panginoon. Kasi yun nga, kaya ko sinasabi to kasi may mga tao rin na sumuko na dahil na-rebuke lang, hindi na nagsimba. Di ba? Parang pinagsabihan lang, parang feeling niya, inaway na siya, pinagtulungan na siya. Pero hindi niya alam, dumadaan na siya sa process na pinag-grow na siya ni Lord. Kaya di ba, ako nung lumalago na ako, naging favorite ko na rin yung mga rebuke. Kasi yun nga, yun yung parang mga nagpapagising sa akin na para talagang magseryoso ako dahil parang, syempre, nung kabataan ka, laro-laro ka lang. Parang wala rin akong pakialam sa mga bagay na mga pamatanda nung kabataan ako. Basta ina-enjoy ko lang yung buhay ko ngayon. Kaya naintindihan ko yung mga kabataan ngayon na nag-enjoy sila. Wala pa silang panahon sa mga serious na bagay, gano'n. Kasi bata ka pa gano'n. Pero yun nga, pag lumaki ka rin at pag nag-grow ka na rin kay Lord, marirealize mo na tama pala yung mga gano'n. Ayun, nalalaman mo na ayun pala yung magpapagrow sa'yo. Kagaya nga rin po ng, di ba, sinasabi rin sa Bible na mga soldier tayo, tsaka yung pagkakaroon ng mga disiplina kagaya ng mga pulis at yung mga sundalo, di ba, na may disiplina talaga sila kung bakit sila naging ganun katatag. At tayo rin, sundalo tayo ba't tayo sundalo? Kasi araw-araw nasa battlefield tayo may mga kalaban tayong demonyo, di ba, na gustong sirain yung mga plano ng Diyos sa buhay natin. Kaya nga kailangan natin maging strong in the Lord, di ba? Kaya,
yun nga po, di ba, na kaya tayo, pag lumalago ka na, hindi ka na syempre yung, parang hihinto dahil na-review ka lang o dididisiplina, kundi time na kasi yun ng Panginoon sa'yo para mag-grow ka. Kaya marami rin mga turo na sa kahit dati, dati nga na high school pa lang ako, nagba-Bible school na kami, sa isip ko, ano to? Ano tong mga to? Tapos, yun yung mga, noon talaga nahirapan ako manampalataya. Kasi parang matanong ako, bakit? Bakit ba kailangan pa ako si Jesus? Bakit ganyan-ganyan? Ang dami kong tanong, tapos nahirapan akong magkaroon ng faith nung mga umpisa. Pero kada kinig ko lang ng kinig ng Word of God, akala ko wala lang. Pero binabaon ko lang lahat. Tapos may mga bagay na after 10 years ko na, bago ko na-gets. Kaya sa atin din, di ba, wag po tayong sumuko sa sarili natin. Kunwari, may mga turo tayong mga parang ang lalim. Kailangan itago mo lang kasi darating yung time, malalaman mo, ayun pala yun. Na after 5 years, saka mo malalaman na, ayun palang ibig sabihin. At kaya yun din, di ba, ito yung sa buhay Kristiyano din, di ba hindi laging happy-happy yung nangyayari. May mga hindi laging sunny day. Di ba kagaya nga sa kanta na Redeemer of the Rain, sabi, who doesn't wish for sunny day? Di ba? Parang, di ba lahat, tayo kung gusto natin maganda yung panahon. Parang pag, next. Yan. Ayun yung mga sinasabi ko kanina. Tapos next na. Yan, tapos yun nga, yung mga parang bagyo, di ba? Pagka mga bagyo, parang feeling mo, kunwari itong mga naging tag-ulan, parang feeling ng mga tao, parang gusto kong matulog. Parang may mga nagdadrama din kapag maulan, di ba? Sumasabay sa panahon, gano'n na pagka pumapatak yung mga lumuluha din siya. Yan, parang feel niya yung gano'n. Kaya, kasi nga, yun na, pero sa ating mga Kristiyano, di ba? Hindi talaga laging sunny day. May mga time talaga na dumidilim yung mga ulap, yung parang may mga time na parang gusto mo sumuko. Pero tandaan po natin, yung bagyo, hindi naman araw-araw, di ba? Yung pagpapasok ka ba sa school, laging umuulan. Paglalabas ka ba, titingin sa sky, laging madilim. Di ba hindi naman? Kundi, alam natin na dapat hindi tayo sumuko sa mga time na may mga pagsubok tayo. Kasi yung bagyo nga, dumadaan lang din yun, di ba? At yun na, tandaan natin na mapagtatagumpayan din natin yung mga bagay na yun. Tapos, di ba, kaya yung sa nga rin, sa puno. Di ba may mga puno kasi, kunwari yung puno ng manggang tinanim dati ni Mama. Ang tagal na, parang dapat, syempre ganap na puno na siya. Pero wala, hindi talaga siya nagbubunga. Parang iniisip din, dun sa bahay din pala namin dati sa lola ko. May puno dun na laki-laki, pero ina-expect nilang magbunga na. Sabi nila, putulin na lang kaya to kasi parang hindi naman nagbubunga. Pero di ba may mga puno na, nung 3 years na niya, doon na pala namunga. Di ba? Kaya dapat hindi pinutol kasi doon kung pinutol na yun, hindi pala nila nakita, mamumunga rin pala. Parang ganun din po minsan, di ba, sa mga pag-aalaga din natin, sa mga disciple, sa mga pag-share natin ng Word of God. Parang feeling mo, yung mga tinuturuan mo, parang mag-grow ba to? Ang tinuturo ko lang, ganito ka-basic. Parang read your Bible, pray everyday. Lalago ba to? Di ba? Parang kailangan hindi ka lang sumuko kasi parang ganun din po sa halaman, di ba? Na later on, magkakabunga din siya, magiging puno siya. Yung parang sa mga pag-one-to-one din natin na hindi natin dapat sukuan. Di ba? Kasi darating yung time, lalago rin sila, yung mga care group, discipleship. Lalo na nung nagturo na nga ulit ako ng discipleship, grabe sa isip ko, sobrang as in. Sobrang parang ka magtuturo ng A, E, I, O, U. Parang ganun yung, kumbaga sa spiritual na bagay. Parang sabihin nyo, Ganun, parang ganun ka-basic yung mga dapat mo ituro. Pero nakakatuwa lang din na sa pangatlong buwan na to, parang nakikita mo na yung progress. Na may nangyayari kahit paunti-unti. Na dapat hindi talaga sukuan, di ba? Parang sa bawat isa rin sa atin dito, yung mga tignan pa lang natin yung bawat isa. Nakita ko kayo nung as in sobrang bago nyo. Hindi kayo marunong mag-pray, hindi kayo marunong magbasang Bible. Wala kayong kaalam-alam sa spiritual, di ba? Pero nakita natin, di ba, na ganyan na kayo ngayon. Kaya parang gano'n din po hindi natin dapat sukuan yung mga tao, di ba, yung mga bagay na gusto na nating sukuan. Tapos meron nga ring story na, nilagay ko ba yun? Yan, na merong isang pastor na may bago siyang member na, yung bagong member na yung chismosa. Tapos yung chismosa, talagang umuupo pa sa may bandang malapit sa pulpito sa bandang harap. Tapos, alam na alam niya kasi na nandyan yung babae na yun. Kasi ang pula-pula ng buhok, red hair kasi. Kaya tuwing niya, talagang naiinis siya na laging pinupuntirya siya na malaman yung mga sa buhay niya. Tapos,
natiis niya yung chismosa na yun ng 6 months. Tapos, dahil nga hindi na niya matiis, lumipat na lang siya ng ibang church na pagpapastoran. Iniwasan niya kasi yung chismosang member. Tapos, alam niyo yun, pagpunta niya dun sa sa isip niya, ang ganda ng church na to, mukhang dito na ako. Tapos yung pastor na yun, pagpunta niya doon, nagulat siya, meron ding chismosa. Ang pinagkaiba lang, kulay brown yung buhok. Yan, ganun. Kaya, sabi nga daw, a change in geography doesn't guarantee a solution to our problems. Hindi porke lumipat ka, masasolve yung problema mo. Kunwari, ayoko na sa church na to, nandito yung mga ganito, may mga ganitong ugali. Pagpunta mo naman sa ibang church, ganun din, makikita mo rin yung ganong ugali. Kaya di ba sabi nga, hindi rin garantiya na kapag lumipat ka ng lugar, hindi mo na poproblemahin yung mga ganon. Di ba? Kasi ganun din. Kaya di ba may kasabihan din na the grass is greener on the other side of the fence. Na parang doon na lang kaya tayo, mas green yung doon, yung damo. Pagpunta mo naman, peke pala yung yung damo, di ba? Parang ganun. Kaya doon mo lang malalaman kapag nandun ka na sa malapit. Pero yun nga po, pagka hindi pa rin solusyon yung parang hindi solusyon yung pagsuko o yung pagpunta sa ibang lugar. Yan, tapos sabi nga rin daw, kapag nakakita ka daw ng mga garden, kung pag sinabi mo na, itong garden na to, parang Garden of Eden sa ganda. Kung kasing ganda naman daw yan ang Garden of Eden, sure na may ahas daw doon. Di ba? May ahas din doon. Yan, kaya sabi nga po, sabi nga, it's always too soon to quit, and the worst time to quit is when the enemy seems to be winning. Lagi natin tandaan, di ba, na kapag gusto na natin sumuko, dapat mas lalong hindi tayo sumuko dun sa mga time na parang nananalo yung demonyo. Yung parang nananalo yung mga plano ng kaaway, mas lalo ka dapat na lumaban, manalangin ka lalo, wag kang pumayag. Kasi sabi, that's the time to stay and let the Lord help you to fight it out. Mas lalo ka mag-pray na gano'n, hindi maganda yung nangyayari. Mas lalo mong tindigan, mas lalo kang lumaban. Yan. At sabi nga rin po na sa when you feel like giving up. Ayan, kasi si Warren Wiersbe, tinanong siya, kasi di ba pastor siya hanggang mamatay siya, talagang tapat siya kay Lord nang namatay siya. Sabi, may tinanong siya sa interview, sabi, ano bang sikreto mo ba't hindi ka sumusuko sa pagpapastor? Sabi niya, pag nabe-burn out siya, nagpe-pray daw siya, at saka nagbabasang Bible, syempre. Para pagka nararamdaman niya yung discouragement, natatakot siya, meaning kulang daw siya sa pray at Word of God. Tapos may mga time naman, tandaan din natin yung mga mga practical things. Kasi baka pag feeling natin, susuko na tayo, baka hindi ka lang natutulog, di ba? Pag after mo pala matulog, masaya ka na ulit, di ba? Kasi yun, may mga bagay na practical lang, kailangan mo lang itulog. Tapos mayroon din mga sabi niya, namamasyal daw siya para sa fresh air. Di ba kapag nakapasyal ka, nakakita ka ng bundok, ng hangin, ng puno, ganun, parang nagiging okay ka din. Tapos yung kumakain ka, baka kailangan mo lang kumain ng masarap na pagkain, di ba? Para maging okay ka, ganun. Tapos may mga time din na kailangan natin kumausap ng kaibigan. Kasi yung kaibigan na yun, mapapalakas ka pala, di ba? Kapag nagkwentuhan kayo. Tapos sabi rin niya, sinecheck din daw niya yung sarili niya kung na-hurt ba siya. Nasaktan ba ako? Masama ba loob ko? O kaya may mga time ba daw na naapakan pride niya? Ganun. Tapos may mga may mga time din na pag may nangkikritik sa kanya, sinecheck niya, tama ba yung kritik sa akin? O ay kung tama naman, edi may matututunan siya. Pero kung hindi naman daw tama yung kritik sa kanya, ba't ko pa iisipin? Sabi niya, parang hindi naman natin mapiplease lahat ng tao. Tapos sabi na, kung hindi naman daw niya ma-handle yung mga sitwasyon, sabi niya, si Lord na yung mag-aayos nun someday. Diba? At tapos sabi niya rin, tuwing gusto na daw niya mag-quit sa ministry, pag ayaw na niya mag-ministry, lagi daw niya iniisip, hindi, bago ko iwan tong ministry na to, aayusin ko muna. Kailangan maiwan ko ng maayos, gagawin ko muna yung mga trabaho. Tapos habang ginagawa daw niya yung mga trabaho na yon, hindi na siya umaalis kasi nagiging okay na siya. Ganon. Kaya yun ang sikreto daw, huwag ka umalis agad, kundi may gawin ka muna. Pero habang may ginagawa ka kasi biglang mababago na isip mo, hindi ka na aalis dun sa ministry. Yan, tapos sabi rin daw niya, minsan lang yung asawa daw niya, yung wife niya, bigla lang daw ngingiti, tapos sasabihin sa kanya, it's always too soon to quit. Ganon. Kaya pag naalala daw niya na masyado pang maaga para sumuko, hindi na siya napapasuko. Diba? Kaya yun din, kaya napakahalaga na maalala natin lagi yung quote na yun. Maaga pa para sumuko. Tapos, di ba nga po si Paul po yung mga nagsulat noon, yung sa
First and Second Timothy, Titus, Philemon. Sinasabi niya rin sa atin maging faithful. At siya mismo, di ba, nag-finish well po siya. Talagang napagtagumpayan niya yung faith ng maayos. Tapos, ito lang, papakita ko lang sa inyo yung marks of finishing well ni Paul. Na kaya siya naging matagumpay sa pagsunod sa Panginoon hanggang dulo kasi may integrity siya and character. Sabi nga daw, ang number 1 na kailangan natin kunin, dapat daw na may kukuhanin kang worker. Hindi mo daw uunahin na yung may talented ba to, ganito ba to. Ang lagi mo daw unang i-check, integrity and character. Na ito bang tao na to, talagang alam mo na kahit walang nakatingin, talagang maayos, hindi pala away. Parang kumbaga sa character maayos. Kaya sabi nga daw, kapag kukuha daw ng isang maglilingkod kay Lord, number 1, i-check daw natin yung integrity and character. Na kung ano siya sa bahay, ganun din siya sa church, kung saan man siyang lugar, ganun siya. Tapos yung number 2, yung humility, di ba? Yung pagiging humble. Tapos number 3, intimate relationship. Kaya daw siya tumagal sa paglilingkod kasi mababasa niyo daw sa Bible na mahal talaga ni Paul yung mga tinuturuan niya. Gaya din po sa atin dito sa church. Ba't tayo magpapatuloy dito? Kasi mahal natin yung Panginoon at mahal din natin yung bawat isa. Kapag mahal mo yung mga kapwa mo, talagang hindi ka susuko, di ba? Hindi ka basta-basta give up sa kanila kasi mahal mo sila. Tapos, kasi yung sinasabi dun sa Bible na umiiyak pa nga si Paul sa pagmamahal sa kanila. Tapos yung message of repentance and faith, hindi nawala sa kanya yung message na sabihin na pagsisihan ng mga kasalanan, laging magtiwala kay Jesus. Tapos yung 5, obedient to death, kahit pupunta siya dun, kahit bugbugin siya, kahit ikulong siya, di ba? Ma-preach niya lang yung gospel. Kasi talagang ganun siya ka-dedicated sumunod. Number 6, yung endurance to the end. Na desidido siya na kung mamatay o mabuhay sa Panginoon. Kaya alam niya na hindi ako mapapasuko ng kahit ano. Di ba yung parang may tayo napipigilan siya, di ba? Ganyan na nga gagawin sa'yo, ibabind ka. Pero sabi niya, wag niyo naman akong pigilan, wag niyo naman akong palungkutin. Kasi sabi niya, gusto kong sumunod kay Lord hanggang dulo. Tapos yung 7, yung proclamation of God's whole counsel, na yung buong word of God talaga, pinanghawakan ni Paul. Hindi niya pinili lang na, hindi, New Testament lang babasahin ko. Ganon. Kunwari sa atin, buo talaga. Buo nating tinatanggap yung salita ng Diyos. Message man about rebuke, correction, ganon. Tinatanggap natin lang. Kaya kung tayo buong Bible, tinatanggap natin, magiging matatag tayo. Tapos yung 8, yung watchman over his heart, siya mismo binabantayan niya yung puso niya. Kaya pag tayo ba, di ba, lagi ba nating ina-evaluate yung sarili natin na, parang chinecheck mo yung puso mo, ayos ba ako? May sama ba ako ng loob? Mahal ko pa ba si Lord? Ganyan-ganyan. Diba? Parang ganun siya. Chinecheck niya lagi yung puso niya. Tapos 9, watchman over God's flock. Parang halimbawa, yung parang, mapapansin nyo to sa buong paglilingkod natin kay Lord. Yung mga taong hindi sumusuko, may alaga sila. Kapag may alaga ka sa church, may mga tinuturuan kang mag-grow kay Lord, hindi ka susuko. Kasi diba gusto mo na mag-inarte, pero paano yung mga one-to-one ko? Gusto mo nang hindi magsimba, paano yung mga ina-outreach ko, magsisimba sila? Paano yung LG namin? Parang gusto mo na magdrama, mag-live ng group, gano'n. Pero bawal pala. Kasi may mga alaga ako, gano'n. Kaya tayo, di ba, pagka may mga alaga tayo kay Lord, yan yung tutulong sa'yo na maging matatag. Hindi ka susuko. Kasi may mga susunod sa'yo Pag hindi ka na nagpatuloy, hindi rin magtutuloy yung iba. Yan. Kaya mahalagang may, kagaya kay Paul, ang dami niyang mga dinadala kay Lord. Di ba? Kaya, naging matatag siya. Tapos yung 10, yung message, yung God's grace, na yung dahil pa rin sa pagmamahal ng Diyos, sa kabutihan niya, di ba? Kaya tayo nagmamahal din kay Lord. Tapos, syempre yung last, yung a servant's heart, na dahil nga sa mapaglingkod niyang puso, kaya talaga siya nagpatuloy, di ba, sa paglilingkod. Tapos yun nga po, sa usapang faithful, di ba sino yung mga ina-awardan na mga na faithful sa mundo, dito sa mundo? Di ba halimbawa, yung faithful na teacher, nag-teacher ng hanggang 60 years old, hanggang retirement. May nakita kasi akong ganyan, di ba, yung nag-party siya, kasi retired na siya ng 60 sa pagtuturo. Na parang may mga ganun pala na sineselebrate din nila yun, tsaka ina-awardan sila. Tapos may mga pulis din, di ba? Yung, kunwari, mga sundalo, umuwi siya ng pilay siya. Ina-awardan yun kasi halos mamatay na siya dun sa gera, pero may niligtas niya pa rin yung mga tao, ganun. Kaya may mga awards sa faithfulness. Tapos di ba alam niyo yung Voice of the Martyrs?
ina-awardan din dito ng faithful yung mga martir, di ba? Yung mga namatay sila hanggang dulo sa paglalaban, pinaglalaban nila yung faith nila kay Lord. Di ba? Kaya ang naging sila sa kanila pag-honor yung ginawa ng movie, di ba? Yung mga buhay nila. Tapos yung sa mga, may mga minister din na mga ina-awardan ng faithful na paglilingkod, ganon. Tapos 'di ba sa rin yung mga celebration na pinapakita yung pagiging faithful. 'Di ba yung mga anniversary ng mag-asawa, bakit sina-celebrate yung mga may nagpapakasal pa ng 25th yung silver wedding, merong 50th yung gold ba? Gold wedding anniversary, tapos yung 60 pala, diamond. Diamond pala yung na yun. Kaya yun parang yun, di ba, celebrate yung mga ganong bagay kasi ang tagal, natagalan nyo yung isa't isa, di ba? Naging faithful kayo na hindi iwan yung bawat isa. Tapos yung anniversary din ng church, bakit tayo nag-anniversary? Kasi nagtagal tayo maglingkod, isipin nyo, hindi tayo sumuko lahat, di ba? Kaya dapat sineselebrate nga yun, yung faithfulness, lalong-lalo ng Panginoon kasi siya talaga yung tapat. Tapos yung bakit may mga Mothers and Fathers Day? Kasi parang inaalala yung faithfulness nila sa pagiging nanay. Hindi yung sabihin ng nanay, mula ngayong araw na to, hindi mo na ako nanay. Di ba? Ayoko na maging nanay. Ganun. Buti na lang yung mga nanay natin. Hindi tayo sinukuan. Kahit na inaaway natin sila nung bata tayo, dami nating reklamo, gano'n, di ba? Hindi natin sila binabayaran, pero tuloy pa rin sila sa pag-aalaga. Pati yung tatay, di ba, na bihira na ngayon yung mga tatay na tapat na hindi nang iiwan ng pamilya. Kaya dapat talaga nire-recognize natin yung mga father na gumaganap ng tungkulin, di ba? Kasi nga, yung may mga retirement celebration na nung nag-16 na, yun, sineselebrate nila na, akalain mo yun, hanggang dulo, BDO ka pa rin. Kailangan yan awardan. Hanggang 60 years old, di ba? Ayun, kaya yun nga, may mga nakakatanggap na mga ganon. Tapos sa ano rin yung mga rewarding sa hindi pagsuko. Di ba kapag hindi tayo sumuko, parang may reward and worth it. Kagaya nito, sa pagigitara, pag naggitara ka daw, imposibleng hindi ka magkakalyo. Kasi pag nagkakalyo ka, meaning gagaling ka na. Di ba? Doon ka nagagaling maggitara. Kaya dapat daw, pag nagkakalyo, hindi sumuko. Kasi kahit ang sakit, pero doon ka na pala gagaling. Kasi may kalyo na eh. Yan. Tapos yun din, pag nag-exercise tayo, di ba, nagiging healthy body tayo. Pag nag-aral ka, gagraduate ka. Pag hindi ka sumuko sa boyfriend o girlfriend sa topak niya, kasal sa dulo, di ba? Pagka, na hindi tayo tumigil magbasa ng Bible tsaka mag-pray, malalim at matatag tayo spiritually, hindi tayo susuko agad. Tapos kapag nagkaroon tayo ng mga maliit na simulain, pag feeling mo, ang liit lang ng bag na rin, church natin, di ba? Sobrang liit, ganito lang yun, nung umpisa, di ba? Parang isipin mo, may mangyayari ba dito? Ang mga member pa namin, bata. Puro bata lang yung nakaupo, ganun. Parang mga 8 lang yung matanda. Tapos parang iniisip mo, may mangyayari ba? Pero ayun, ang rewarding doon, pag hindi ka huminto, biglang may mangyayari pala, di ba? Ang dami na nagawa ni Lord sa buhay natin. Yan, kaya yun nga, sa Bible din, ano ba yung ina-awardan ng Bible na nabanggit? Di ba sa Matthew 25:21, ano yun? Yung well done, di ba? Ang mga ina-awardan sa Bible, yung mga faithful till the end. Yung mga hanggang dulo, hindi sumuko. Yung maririnig nila yung word na, well done, thou good and faithful servant, enter now into the joy of the Lord. Na, ayan yung award na sinasabi sa Bible. At ang matatanggap nila yung sa James 1:12, yung crown of life. Na matatanggap natin yung corona na yun kapag hindi tayo sumuko. Hanggang makita natin ang Panginoon ng mukaan. Tapos di ba ng mga nakaraan, nagpipintura kasi ako. So napansin ko na yung mga lata ng pintura. Bakit kaya ang mabenta yung rain or shine, tsaka yung Davis na sun and rain? Parang pinaglololoko tayo na rain or shine or sun and rain. Parang pareho lang yun. Pero pinag-iba lang nila. Parang sinasabi nila pareho na umulan, umaraw. Ano yan? Parang yung pintura namin nandyan. Hindi yan magpe-fade. Mabasa man to ng ulan, sikatan man ng araw, nandyan pa rin yung pintura namin. Kaya yun, parang, bakit sila mabenta? Kasi nga, dahil sa salitang rain or shine, tsaka sun and rain. Pero pag tinanggal mo yan, ano ba to? Diba? Yung Boysen, hindi ko nabili kasi walang rain or shine. Yan, ang baho pa ng Boysen. Hindi naman lahat ng Boysen ata. Yan, pero hindi ko lang choice dahil, syempre mas pipiliin mo na yung rain or shine. Ibig sabihin, matatag, anumang panahon, diba? Yung kaya na sinabi sa kanta,
Anumang maging panahon, anumang maging sitwasyon, anumang pagkakataon, magiging steady ka, nandyan ka pa rin, di ba? Yung pintura na to, masasabi na hindi sayang pera ko. Kasi talagang umulan umaraw, nandyan pa rin yung dikit ng kulay. Di ba? Parang ganun na, ganun yung pinopromote nila na pangmatagalang pintura at hindi sayang pera mo. At alam nyo, ganyan din yung gusto ng Panginoon sa atin. Maging rain or shine na Christian tayo. Di ba alam nyo na yan? Kasi noon, di ba may nagtanong sa atin, Pastor, kasi bumabagyo, Pastor, may simba po ba? Ay, opo, kahit po bumagyo pa. Hanggat hindi po nililipad yung church, meron po. Ayun. Kaya yun nga, di ba, sa atin, di ba naranasan nyo ba yun yung nag-brown out? Ay, brown out noon. Na prayer meeting o simba ba? Pero tuloy pa rin tayo. Kasi nga, rain or shine tayong Kristiyano. Kaya kahit sobrang, di ba alam ko yung si Tita Edna na nangangamba siya kay Christine na, pauwiin nyo na po si Tin, ganyan-ganyan. Kasi prayer meeting yun na, grabe yung bagyo, talagang inano yung mga puno. Pero di ba nakauwi si Christine ng maayos, andyan pa nga siya. Kasi nga po, sa protection ng Diyos, di ba na, kasi ba't ko ba nasabi yun? Dahil nga rain or shine tayo. Na kahit ano pong panahon, di ba, naranasan din natin yung sobrang amoy putukan na sa church dahil nga ang init-init, wala tayong aircon noon. Yung aircon natin, pinipilit natin. Talagang ang babaho na kapag nagkakamayan. Yun. Naranasan natin yung mga ganong time. Pero, di ba nagsisimba pa rin tayo? Kasi, hanggang sa ngayon, presko na, di ba? Maayos na yung nararanasan natin. Kasi yung mga panahon na yun, di ba? Naging tapat tayo. Na mainit man, malamig, umulan, umaraw. Ganon. Kaya yung parang sinasabi sa 2 Timothy yan, 4:2 na in season and out of season, nandun tayo, di ba, na magiging tapat pa rin tayo sa Panginoon. Na yung parang yung pinturang pangmatagalan, ikaw din. Gusto ni Lord na maging pangmatagalan ka, na pang-rapture ka na Kristiyano, di ba? At parang naisip ko nga tuloy, kasi mga in-example din ni Berna nun, nung nag-share siya ng YA sa commitment. Parang, oo nga, naisip ko, paano kung walang faithful? Paano kaya kung yung pastor hindi faithful? Itong Sunday kaya, magsisimba si pastor. Ganon. Parang, sino ba pwede mag-follow up kay pastor? Paano naman kung magsisimba ba siya sa linggo? Nakakaano naman yung ganon, di ba? Parang, may magpipreach kaya sa Sunday? Parang, kung hindi kaya faithful yung mga pastor, parang every Sunday, hindi mo alam, sisipot ba? Sisipot ba sila? Di ba? Kunwari, yung mga teacher ng Sunday school, paano kung hindi sila faithful? Darating pa ba yung teacher natin 9:10 na? Ano ba, 9:15 na may darating pa ba? Kung mga hindi faithful, di ba, minsan walang Sunday school, minsan meron, ganun. Tapos yung mga musician natin, di ba, paano kung hindi sila faithful? Nag-practice ng Sabado, pero pag Linggo, ay, naku, ganun yun. Minsan nagpa-practice yun, tapos pag Sabak na, wala, hindi uma-attend. Di ba, ang hirap nung ganun asahan? Tapos yung mga, paano kung yung mga hindi rin consistent, hindi rin faithful na mga teacher, yung laging kinakancel yung gawain. Wala palang ngayon. Hindi mo na alam kung a-attend ka, di ba? Kasi cancel ng cancel. Tsaka kung yung mga leaders, kung palaging absent, di ba? Parang ang hirap magpatuloy ng church, lagot yung church pag ganon, di ba? Kasi kung walang faithful, lahat tayo hindi faithful, wala na tayong anniversary. Pero kaya tayo nag-anniversary, meaning may mga faithful pa din hanggang ngayon, di ba? At tandaan natin, kapag naging faithful tayo, mas tatatag tayo at mas lalong lalawak yung kingdom of God. Maraming magagawa lalo ang Panginoon sa atin kapag faithful tayo. Kasi di ba ang hirap naman utusan ng hindi mapagkakatiwala. Ano ba to? Gagawin ba to o hindi? May mga tao dito na pagka chinat mo na gawin yung ganito, sure ka 100% gagawin niya yun. Kung hindi man yan magagawa, hindi ka niya papaasahin. Sasabihin niya na hindi niya magagawa, pwedeng ganto. Pero hindi yung ano ba, parang yung gugulatin ka kung ginawa o hindi. Kasi marami nang naging tapat sa atin kay Lord. At tandaan natin yung faithful, hindi siya nakabase sa weather. Kapag umulan, hindi na-attend. Kapag sobrang araw, ang init po kasi. Di ba? Parang hirap naman pagkatiwalaan ng tao na pag mainit, di attend kasi mainit daw. Pag umuulan, mababasa daw siya. Di ba? Parang ang hirap. Tapos, yung pag-attend niya, nakadepende sa mood. Kapag masaya siya ngayong araw na to, a-attend siya. Pero pag hindi rin. Yung parang ganun ang hirap, di ba? Tapos, yung mga nakadepende rin kung a-attend yung friend niya. Kapag umattend sila, attend din ako. Di ba? Yung parang ang hirap nung ganun na hindi siya faithful, na nakabase lang siya sa tao. At may mga nakabase rin kung may merienda ba. Kung may merienda, punta ako. Pag wala din.
Ganon, di ba? Kaya yun, mahirap po yung mga ganong hindi faithful. Tapos yung di ba, kaya di ba tandaan natin, kung hindi po sapat na kung hindi dapat sapat na dahilan natin kung ba't tayo nagpapatuloy kasi si Jesus nandito, di ba? Na, kunwari pag linggo, bakit ka ba pupunta dito? Kasi nandito si Lord, inaantay ka niya. Di ba? Si Jesus po kasi faithful, di ba? Kaya nga di ba may salita pong Jesus never fails. Kasi si Jesus lang talaga, hindi mo pwedeng sabihin, Vince never fails. Kasi, syempre nagpe-fail si Vince. Lahat tayo nagpe-fail. Hindi mo pwedeng sabihin, si Pastor never fails talaga. Hindi pwede yun. Kasi, lahat tayo nagpe-fail. Si Jesus lang yung faithful na, pag si Jesus laging nandyan sa mga gawain, may mga time, may mga hindi sumisipot, pero si Jesus nandyan lagi. Si Jesus, lagi kang mahal. Yung mga tao pabago-bago, pero si Lord, mahal ka lagi. Si Jesus, lagi kanyang naiintindihan. Lagi kanyang pagpapasensyahan. Lagi kanyang aantayin. Lagi niyang tutuparin pangako niya. Si Jesus, laging maganda. Kasi may ibang tao, hindi laging maganda, di ba? Si Jesus, lagi mapagkakatiwalaan, di ba? Kaya, di ba? Tayong lahat, dapat nakadepende tayo kay Jesus. Kasi, yung mga tao, sitwasyon, magbabago. Pero si Jesus, perfect siya. Wala kang makikitang imperfection sa Kanya. Di ba? Kaya naman, wala kang mairereklamo kay Jesus para hindi magpatuloy. Kaya kapag si Jesus yung reason mo, ba't ka nagpapatuloy, hindi ka talaga mag-give up. Di ba? Tapos di ba, habang nag-aayos kasi akong bahay, nagdikit ako ng naglagay akong frame sa pader. Tapos, syempre, kailangan inisip ko, bumili din ako nung parang double-sided na matindi. Matindi talaga yung kapit. Yung matindi pa nga daw kaysa sa yung mga ganun, Yung matindi talaga pagka kahit yung coke in can, didikit yon sa sobrang kapit. Sabi ko, isip ko, yung mga frame kaya idikit ko na lang ng ganun o ipapako ko. Tapos parang nagkaroon ng revelation sa akin si Lord tungkol doon. Na parang kung ididikit ko siya ng mga super madikit na pandikit, parang wala pa rin ako, hindi ako panatag. Parang feeling ko mahuhulog pa din kung gumamit ako ng mga mga no more nails. Parang feeling ko mahuhulog pa din. Kaya sa isip ko, iba pa rin talaga dapat dun ako sa nakapako. Di ba? Parang naisip ko si Jesus, na dapat, ay parang mas panatag ka kung magtiwala ka dun sa napako sa krus. Di ba? Parang kunwari, pag nakapako talaga yung frame, alam mong di mahuhulog yun. Parang na-realize ko rin, di ba? Sa pagtitiwala, kay Jesus ka lang magtiwala. Dun sa napako, dapat, sa krus. Kasi, siya, di ba? Siya talaga yung sure na hindi tayo ile-let down, di ba? Sure na hindi tayo mahuhulog sa kapit ng kamay ni Jesus. Kasi, yun nga, kaya nga may kantang So Close, di ba? So close, I believe, di ba? You're holding me now, di ba? In your hands, I belong. You never let me go, di ba? Kaya, parang dun mamaano talaga na, alam mo na, sa kamay ng Panginoon, talaga, yung nail-scarred hands nga ni Jesus, hindi tayo bibitawan nun, di ba? Kaya naman, sure tayo na makakapagpatuloy tayo sa buhay, sure tayo na makakaabot tayo sa ending, di ba? Na kasi pag nakadepende tayo sa mga tao, pag nawala yung mga tao na yun, wala na rin tayo. Di ba? Pero yun pa rin, bambalela. Hold on to Jesus. Di ba? Kaya sabi pala sa Bible, yung looking unto Jesus sa Hebrews 12:2, di ba? Bakit nga sinasabi na tumingin tayo kay Jesus? Kasi kahit na gaano ka spiritual ang isang tao dito, tignan mo. May makikita ka pa rin sa kanyang pagkakamali, imperfection. Pero kapag tumingin ka kay Jesus, hindi ka talaga mapapasuko, di ba? Kasi alam mo, perfect siya. Siya yung author and finisher. Kaya ka nagkaroon ng faith dahil kay Jesus. Kaya sa kanya rin magpi-finish yan. Tsaka isa ring bagay para maalala natin na maging matatag at hindi sumuko. Yung tandaan mo na hindi ka mag-isa. Di ba? Yung we're all in this together. Kasi ang isang pandaya ng kaaway sa atin para hindi tayo magpatuloy sa buhay, yung parang sinasabi sa'yo ng demonyo na mag-isa ka lang lumalaban. Wala namang may paki sa'yo ganun. Paano yan? Paano makakayanan yan? Mag-isa ka lang. Pero tandaan nyo, mali po yun. Kasi kasama natin si Jesus, tapos kasama pa natin yung mga kapatid natin kay Lord. Di ba na magkakasama po tayo na dadaan sa buhay na to. Na lumalaban tayo nang sama-sama, hindi lang tayo mag-isa. Kaya huwag kayong maniniwala na walang may paki sa'yo. Kasi God cares and other believers care. Di ba? Kaya, sino sa inyo naranasan yung may nag-care sa inyo noon? Nung panahong nagdadrama ka, may nag-care. Nung panahong nagtatampo ka, may kailangan ka ng tulong, may nag-care sa'yo. Kaya kung naranasan niyo po na may nag-care sa inyo,
time naman para ikaw naman yung magbigay ng care sa iba. Di ba? Na ikaw naman magparamdam ng... Kasi pag naramdaman nilang may care ka, mararamdaman nila na may care ang Diyos sa kanila. Meron nga rin pong story na yung pastor, gusto na mag-give up ng pastor. Tapos, tumawag sa kanya, nag-phone call sa kanya yung isang pastor din. Tapos alam niya yun, saglit lang yung tawag na yun. Tsaka hindi na naulit yung tawag na yun. Pero, one time lang natawag. Pero, nagdulot yun dun sa pastor na discourage na magpatuloy pa sa paglilingkod. Di ba? Kaya, ganun kahalaga yung mga fellowship. Di ba? Na hindi mo alam sa pag-attend mo ng isang fellowship na to, dinagdagan pala yung buhay mo ng 3 months. Na 3 months kang encourage, di ba? Dahil sa isang fellowship lang. O dahil nakausap mo tong tao na to na nakaka-encourage, yung mga salita niya, nagpalakas sa'yo for 1 year. May ganung term dati si pastor nung pinuri siya ni Ate Beck, dinagdagan mo ng 1 taon buhay ko. Na parang, parang nagkaroon na siya ng reason to live for 1 year. Parang ganun minsan, di ba? Kaya, ganun yung kahalagaan din ng mga fellowship natin na napapalakas tayo dahil sa mga gawain. Dahil naaalala mong di nga pala ako mag-isa. Tapos yun po yung, tandaan mo rin na Jesus is praying for us. Ba't ka susuko kung alam mo na si Jesus pala pinagpe-pray ka? Di ba si Peter nung time na malapit na nga yung ipapako si Jesus, pinag-pray ni Jesus si Peter na para kayanin niya. At kung pinag-pray ni Jesus si Peter, pinagpe-pray niya rin tayo ngayon. Pinagpe-pray pa rin tayo ngayon ni Lord na magpatuloy na huwag tayong sumuko. At saka diba nung nag-OPM nga si Jesus, nakita rin natin kung, nauna yung Nakita rin natin kung paano pinag-pray ni Jesus kung sino yung mga magiging disciple niya, di ba? Kaya tayo rin, di ba? Kaya masasabi mong hindi nagkamali si Lord sa pagpili kay Peter at Judas. Kasi, pinag-pray ni Lord yun di ba? Kaya tayo rin, hindi porke nagkamali tayo, masasabi na nating nagkamali si Lord sa pagtawag sa atin. Di ba? Kasi pwede pa rin tayo bumawi at magbago. Si Judas nga nakakaawa kasi kung hindi siya nagpakamatay, may pag-asa pa si Judas, di ba? Pero sayang, kasi tinapos niya lang yun ng ganun. Tapos ito rin yung mga yung sa mga, di pala, pinag-pray din ni Jesus yung mga apostles. Yung sa John chapter 17, pinag-pray ni Jesus yung mga apostles nun, tsaka tayo yung church ngayon. Niya tayo, pinag-pray niya na maging matatag tayo. At abutin natin yung dulo. At isa pa, bukod si Jesus, pinag-pray tayo, the Holy Spirit is interceding for us. Di ba, sabi ng Bible na tinutulungan tayo ng Holy Spirit sa mga kahinaan natin. Kaya kapag hindi na natin kaya mag-pray, di ba, tinutulungan niya tayo na makapag-pray. Tapos, alam niyo ba, yung Holy Spirit na pag nagpe-pray tayo, ine-edit niya pala yung prayer natin. For example, na kapag wala sa kalooban ng Diyos yung pinagpe-pray mo, i-edit niya yung prayer mo para mai-align sa kalooban ng Diyos. At habang ine-edit ng Holy Spirit yung prayer natin, tinuturuan niya tayo na malaman yung will ng Panginoon. Pag may pinagpe-pray din tayo na hindi tama, hindi kalooban ng Diyos, sinasabihan niya tayo na huwag mo na ipag-pray yan. Ayun. Tapos bukod doon, syempre pinagpe-pray tayo ni Jesus at yung Holy Spirit din. Pero syempre, tayo rin. Dapat mag-pray tayo. Kasi kagaya nung nag-OPM yung mga si Jesus, pati yung 3 disciple. Di ba anong ginawa nila? Natulog. Sinasabi ni Jesus, hindi nyo ba kaya mag-pray kahit 1 oras lang? Di ba kasi, alam nyo ba, dahil natulog silang 3, doon na nagsimula yung nagkaroon sila ng mga pagkakamali. Kaya kapag pinagpe-pray tayo ni Jesus, para hindi tayo matukso, di ba? Kailangan mag-pray tayo kasi sila, na-deny nga ni Peter si Jesus, di ba? Yung mga sunod-sunod na ng mga pagkakamali. Kasi hindi sila nag-pray. Ayun, kaya syempre, may tungkulin pa rin tayong mag-pray. Tapos ito, yung tungkol sa future joy. Sabi nga, never underestimate the power of future joy. Ano ibig sabihin ng future joy? Ibig sabihin nun yung hope mo, mayroon kang inaasahan. Na, bakit hindi ka sumusuko ngayon? Kasi nakikita mo one day na, kunwari, sample lang. Kunwari, si Carl hindi siya sumusuko sa Panginoon ngayon. Kasi nakikita niya one day, yung mga apo niya nandito na rin. Nakikita na ni Carl na buong pamilya nila nandito, sama-sama naglilingkod. Nakikita niya na kahit na lolo na siya, tubutugtog pa rin siya, gano'n. Alam niyo yung future joy na may nakikita kasi si Carl na in the future na masayang bagay. Kaya hindi siya, hindi sumusuko ngayon.
Yan, kaya parang sa atin din, di ba, na pagka meron kang mga hope na mga gagawin ng Panginoon, hindi ka napapasuko dahil dun sa mga ganong bagay. Nakikita mo paano kung building na tayo, gusto mo nandun ka, di ba? Hindi yung picture na lang yung nakikita mo. Na kapag may playground na tayo para sa kids, di ba, makikita mo yon, yung anak mo nandun na sa playground. Yung apo ni Carl nandun na sa playground, di ba? Ganon, kaya yung mga ganon. Ayan, tapos, kaya alam niyo yon, sabi dito, ito ang ganda, tingnan niyo to. Sabi, we don't see Him with our physical eyes. Di ba hindi natin nakikita si Lord ng physical ngayon? But we love Him just the same. Yung parang ang galing, kung paano mahal ng mga apostles si Jesus, sila nakita nila si Jesus. Pero tayo, hindi natin nakita si Jesus, pero pareho yung pagmamahal natin kay Lord. Di ba ang galing? Na kasi nga, dahil yan sa Holy Spirit. And knowing we shall see Him in glory, na one day, alam mong, makikita mo siya, ine-encourage ka nito na magpatuloy. Kahit na ano man yung mga atak ng kaaway, mga panghadlang ng kaaway sa atin, pero magpapatuloy tayo kasi, alam mo yun, hoping ka for that day na makita si Lord face to face. Kaya si Abraham, alam niyo ba't siya naging faithful? Kasi nakita niya yung heavenly city. Yung sinabi sa kanya na, Abraham, pag sumunod ka, itong lupa na to, yung Israel, magiging ano yan, darating yung time, magiging New Jerusalem yan. Magiging heaven yan. Yung parang ayun yung magiging heaven. Kaya, dahil pinakita na ni Lord sa kanya yung future, kaya umasa si Abraham doon, kaya naging tapat siya. Si Jacob din, bakit siya nag-work ng extra 7 years? Bakit siya sinipag maglingkod ng 7 taon? Kasi dahil yun nakikita niya na yung pinakamamahal niyang babaeng si Rachel, ay mapapakasalan niya, di ba? Kaya parang dahil naiisip niya yung wedding na yun, wala sa kanya yung 7 years. Di ba? Hindi siya sumuko. Kaya ganun din, di ba? Si Jesus, habang binubuhat niya yung krus, yung naglalakad siya sa road to Calvary, di ba? Bakit hindi sinabi ni Jesus na, ayoko na, ano ba to? Bakit ko ba gagawin to para sa mga tao? Di ba hindi? Kundi tiniis ni Jesus yung maglakad dun sa, di ba, sa Calvary. Sa road to Calvary, hanggang ipako sa krus. Bakit niya tiniis lahat yan? Kasi alam niyo, ito parang, habang ginagawa ni Jesus yon, nasa mind niya, na nakikita na niya yung mga tayo. Nakikita niya na tayong mga maliligtas. Nakikita niya na makakasama niya tayo sa langit. Nakikita na rin ni Jesus yung marriage supper of the Lamb. Yan yung picture. Nakikita niya na ikakasal tayo sa Kanya. Diba? Nakikita niya na masaya tayong magkakasama sa langit. Kaya, napagtagumpayan ni Jesus lahat yun. Kaya nga sabi, love is the answer. Na, diba? Ano ba yung ministry? Para saan ba yung ministry? Diba? Sabi, the goal of our instruction is love. Yan. Kaya, ang goal pa rin ng ministry ay love. Diba? Kaya, sa 1 Timothy 6:11, ayan din yung sinasabi ni Paul kay Timothy, na i-pursue mo yung love, di ba? Patuloy kang, pursue righteousness, godliness, faith, love, patience, gentleness. Yan, kasi yun nga, si Paul, kinoconnect niya yung love with endurance. Na kapag mahal mo, mag-endure ka. Kunwari, parang natitiis mo yung topak kunwari, yung mga time na hindi pa kasal yung mga tao dito, di ba? Yung parang yung mga hindi pa sila kasal, natitiis nila yung mga topak minsan ng bawat isa pag nag-aaway sila, ganyan. Kasi iniisip nila, ikakasal kasi kami nito kaya pinagtitiisan ko to. Yung parang gano'n na, kasi alam ko ito na yung future na makakasama ko, kaya alam nyo na hindi kayo paghihiwalayin ng simpleng away lang sa ketchup, sa ganitong Kasi naisip mo yun na, hindi, alam ko, magiging asawa ko to, ganun. Kaya yung love, kinoconnect siya sa endurance. Ganun din sa atin sa Panginoon, hindi tayo sumusuko kay Lord kasi, diba, dahil nga sa pagmamahal natin sa Kanya. Kaya sabi dito, yung love for God and love for God's people can help us persevere when we feel like kulang, when we feel like dropping out. Yan, kapag kapag gusto mo na sumuko, tutulungan ka ng love mo sa Panginoon. Kaya dapat talaga lagi nating ini-ignite. Binubuhay uli yung pagmamahal natin sa Diyos at pagmamahal din natin sa kapwa natin. Kasi pag mahal mo sila, magpapatuloy ka.
Ayan, at di ba na ano, yung parang sinasabi rin ni Lord sa 2 Corinthians 12:9, di ba, na my grace is sufficient for you. Tandaan natin, di ba, kapag kahit na may mga pagsubok tayo, may mga pang gugulo dun yung kaaway, di ba? Pero tandaan natin, binigyan tayo ni Lord ng grace and more grace. Kahit humiling ka pa ng more grace, yung parang na, Lord, kaawaan mo ako, ganun. Mas lalo, hindi ka papagalitan ni Lord, kundi bibigyan ka pa niya ng grace na kailangan mo, ng biyaya na kailangan mo. At di ba sabi rin sa 2 Corinthians 4:17, na lahat ng mga pinagdadaanan natin, light affliction lang. Hindi naman sobrang hirap. Kumpara sa glory na matatanggap natin pag nakita na natin ng Panginoon. Kaya naman, tandaan natin, it's always too soon to quit. Di ba? Masyado pang maaga para sumuko tayo. Tsaka ito, yung sinare ko dun sa mga nag-meeting kami last na to, yung nag-meeting kami nung mga campus. Yung we did it for Him. Kasi merong isang missionary na na-assign siya sa South Africa. Tapos nilagay sila dun sa Indian tribe, sa tribo ng mga Indian. Tapos tuturuan sila ng Bible, tapos itatranslate din nila yung Bible sa language nila. As in, gagawa talaga sila ng sariling alphabet, ganon. At alam nyo ba, yung hirap ng paggawa ng isang language, parang it takes 20 years. Pero ngayon na may computer na, medyo bumaba na lang yung years. Diba, na nakatulong. Pero syempre, hindi pa rin madali mag-translate ng language, di ba, ng Bible. Tapos yun, anong nangyari? Tumira sila doon at nagturo siya ng Bible, tapos nakapagtayo rin sila ng church. Pero alam nyo ba, kung kailan pa nagtayo sila ng church doon, saka naman na humaling sa droga yung mga tribo. Tapos dumating din yung time na tapos na nila yung New Testament translation ng Bible. At yun, sa dedication service. Tapos alam nyo ba, ni isa walang umattend doon sa service. Ibig sabihin, parang walang nagpapakita ng interest doon sa Bible na nila translate. Tapos alam niyo ba nangyari sa kanya, sa missionary na yon? Nagalit siya at na-bitter. Kasi para sa kanya, parang grabe kayo. Buhay namin yung binigay namin para matranslate to, tapos gagantuin nyo lang kami. Parang sa kanya, parang wala lang sa inyo tong pinaghirapan namin. Tapos alam niyo yun, hindi niya ma-handle yung hurt tsaka disappointment that time. Pero alam niyo ba, after nun, ng mga devotion niya, nag-speak si Lord sa puso niya. Sabi niya, na-realize niya yung word na, we did it for Him. We did it for Him. Na nung na-realize niya daw yun, biglang nahil daw yung heart niya. Nahil yung hurts, pati yung mga dismaya niya. Na parang nung naisip niya, oo nga no, ginawa nga pala namin to para sa Panginoon. Yan, at di ba, sa atin din sa mga paglilingkod natin na minsan, hindi tayo na-appreciate, parang may mga time na gusto mong sumuko sa mga ginagawa mo para kay Lord. Pero tandaan natin, huwag tayong sumuko. Kung si Jesus, yung motivation tsaka reason natin, ba't tayo nagpapatuloy, wala kang reason para sumuko, di ba? Kasi kaya kailangan ibalik natin uli yung tingin natin kay Jesus at makakarating tayo dun sa finish line. Kaya di ba, ipag-pray natin ngayong gabi na mag-endure tayo and to be faithful. At pwede rin ngayong gabi na parang maging rededication, na i-dedicate mo uli yung buhay mo na, Lord, gusto ko pa pong i-extend mo yung mga years ng paglilingkod ko sa'yo hanggang makita kita ng mukha. Kung parang nawala na yung parang, alam mo yung fire mo, o kaya yung parang buong passion sa paglilingkod, pwede ngayong gabi sabihin mo kay Lord na, Lord, i-renew mo. Di ba, nag-10 na nga tayo, plus 1 pa. Ibig sabihin, may another 10 tayo na kung hindi pa mag-rapture na, binibigyan tayo ni Lord ng another start, di ba? Para i-ignite mo uli yung pagmamahal mo kay Lord, yung paglilingkod mo sa Kanya. Na ngayon, ayan, sabi nga, ayan, pray natin yun. At ngayong, tandaan nyo rin na, yung staying power, word na staying power, yung kapangyarihan na nakakapagpa-stay, si Lord yung nagbibigay niya. Kaya, siya yung tutulong sa'yo na mag-stay ka hanggang sa dulo. Yan, at di ba alam natin yung not by might nor by power, but by the Spirit. Holy Spirit pa rin talaga yung tutulong sa atin na makapagpatuloy at makapag-stay kung ano yung mga ginagawa natin ngayon. At di ba sabi nga daw, sa mga kondisyon ng mga churches ngayon, kailangan na ng mga taong hindi susuko. Kailangan na ng mga tao na, ng Panginoon, na mga taong hindi susuko. At malay mo, ikaw na pala yung taong hinahanap na yun ng Panginoon. Di ba? Kaya ngayong gabi na to, i-dedicate po natin and i-commit natin yung life natin kay Lord, na parang sasabihin mo, Lord, kay Jesus ako, hanggang dulo. Di ba? At alam natin yung verse na, I know whom I have believed, and I am persuaded
that He is able to keep that which I've committed unto Him against that day. Na ano man mga pinagkatiwala natin kay Lord, tapat siya, di ba, nahawakan lahat yun. Kaya naman, yun, ngayong gabi na to, di ba, na mag-ano tayo, ano natin kay Lord yung buhay natin, i-offer natin kay Lord, at sabihin natin na, Lord, bigyan mo ako ng staying power na maging faithful ako till the end. Di ba? Kasi, ang tapat pa rin hanggang wakas, ang siyang maliligtas.